Malamang kasama. Kasi naalala ko mayroong Mindoro case na kasama sa mga finalsa. Sir, oras po ba na ma-file na ng case din si Saldi po? I-request na rin po ba na ma-cancel yung kanyang passport? Oh, siyempre, kasama yan. At ang mas mahalaga dyan, yung mga freeze order talaga ma-implement laban sa mga tao. Anong klaseng AI technology? Marami yan eh. Basta sa data, para yung data ma-process natin na mas mabilis. Yun lang naman yun. Yun ang pinakamahalaga. Ma-summarize ang maraming dokumento para maintindihan kagad, umandar kagad sa opisina. Sir, yung latest po na filing of cases na mention nyo kanina, that's on Monday. Confirmed po ba? Ano yan eh. Hindi ko alam kung final na ngayon kasi kahapon pa yung deputization o sa Monday nila ipa-file. Sa DOJ yun. Yung 5 flood control ghost projects. Pero sir, sinabi nyo na within 1 month, makakapag-file naman na kayo sa Sandigan. Sana, no? Kasi nga may PI yan at 10 days lang naman na binibigay sa kabila na sumagot. Pagka nakasagot na yan, jojoin na namin yung issues. Sir, sino yung mga possible na kakasuhan within 30 days? Yung mga kakasuhan? Saan? Wala sa akin yung listahan eh. Pero marami po. Maraming nakalagay po ron na kakasuhan namin. Mga engineers. Meron may mga congressman na kasama rin. Yung senador, sir? Senators, hindi pa ako sigurado kung nandun na. Sir, mga ilang kaso yung nakikita natin maipafile within next month? Within next month, hindi ko rin mabibigyan ng estimate eh. Mahirap eh. Kasi may mga nakalatag na sa amin. May mga 8 hanggang 10 kaso nakalatag sa amin. Eh, syempre, ina-evaluate lahat yan. So, the soonest possible time. Basta hindi na kagaya ng dati na snail pace. Talaga ito, talagang kailangan bilisan namin to, paspasan to. Kasi gano'n naman dapat eh. Ang corruption, matagal na nangyayari yan. The deadline is yesterday, sinasabi ko lagi. Sir, sa mga kakasuhan nyo, nasasabi nyo kanina ang congressman, sino kasama sa congressman dati? Malamang kasama. Kasi naalala ko mayroong Mindoro case na kasama sa mga finalsa. Sir, oras po ba na ma-file na ng case din si Saldi po? I-request na rin po ba na ma-cancel yung kanyang passport? Oh, siyempre, kasama yan. At ang mas mahalaga dyan, yung mga freeze order talaga ma-implement laban sa mga tao. At ito mga susunod na araw, marami akong pipirmahan na suspension orders o kaya papipirmahan ko sa aking mga kasama para masuspindi na yung mga opisyal na tiwali dito sa flood control mess sa iba't ibang probinsya. Mga DPWH, yung may suspension orders? Mayroon pa, mga DPWH officials sa iba't ibang probinsya na meron tayong nakita na flood control problems. Kasama sir itong mga kongresista? Kongresista, hindi natin pwede suspindihin yan. Wala ho sa ating poder yan. Pero pwede hong imbestigahan. Sa clarification lang yung 5 cases, DOJ sasampasan nyo diretso na sa media? Hindi, diretso na yun sa yung 5 cases ng DOJ, diretso na RTC yun. RTC yun. Sa Sandigan, mag-file ng special prosecutor na. Kaya binabago namin ang flow ng aming pagtakbo mula sa filing papunta sa prosecution, ini-XM po namin yung panahon. Sir, about the dismissal order po kay Senator Joel, i-clarify po or may statement po si former Ombudsman. I don't want to talk about it now. Pinag-aaralan namin. But do you have the 2019 order, sir? Alam namin lahat. Pati yung mga we're studying everything. But sir, ano po ba yung usual process kapag po ba na may ganyan? Kasi yung ang issue lang naman kasi dyan, transparency lang eh. Kasi everybody was asking me about serving the order. And when I was there 2 weeks ago, when my first day in the office, I saw some cases dismissed, but not this case. Ngayon ko lang nakita ito. Hindi naman nilabas sa akin kagad yan. Pero sir, dapat ba nasa record siya? Like, mabilis na dapat na? Hindi, dapat mabilis na access yan eh. Hindi kagad na access. Sir, ang sabi ni... Nakita niyo na sa records ninyo? Nakita namin kahapon na lang nung may nagdala sa akin ng record pagpasok ko sa opisina after my interview with Karen Davila. Sir, inaaral niyo, pero possible ba na ma-reopen ulit yung dismissal? Pinag-aaralan kasi ang tagal na ng panahon yan. Ha? You're talking about 2007, things that happened 18 years ago. Yan ang masakit dyan eh, di ba? Sir, ang sabi ni Congressman Rido naman, dapat to pag-aralan niyo yung timeline kasi 2016 na i-file. Ano yung ginagawa namin ngayon yan? We're doing that. We're doing that. Pero sir, natuklasan ba yung reason bakit ngayon lang nag-service? Bakit kahapon? Hindi rin eh. Hindi rin malinaw. Kasi nga, ganoon ang patakbo ng opisina dati. So, wala tayong... Ayun na yun eh. Di ba?
Yun, yung marami kasing iba't ibang may mga segregation of tasks. Walang transparency nung araw. Isolated ang bawat unit, hindi sila magkakasamang nagtatrabaho. Ngayon kasi binabago natin yung sistema yan. Pero sir, sabi ng Ombudsman Martinez, it was never kept secret naman daw po. Hindi ko alam. Kasi nga, ba't hindi alam ng taong bayan? Kahit yung mga tao sa Senado, hindi alam. Diba? Kasama nila rito yan eh. Hindi nila alam yung tungkol sa kaso. Kahit mga senador, hindi alam yan. Karamihan. But yung usual process, sir, dapat merong, paano po ba, notice? May public interest kasi dyan eh. Pag public interest case, yung binoto ng taong bayan na malaking opisyal, siyempre may public interest dyan. Dapat dyan, open talaga ang information. So kung hindi po naisa publiko yun, anong impact nun, sir, sa case? Hindi naman yun. Ang impact nun sa tao. Kasi akala ng tao may hustisya na. Tapos nagbago. Kaya medyo siyempre hindi maganda. Dapat talaga transparent tayo from the beginning. But sir, in terms of Ombudsman's rules, may na-violate ba sa ganong process? I don't know yet. We're still looking at everything. Ombudsman, kasi sabi niyo po matibay ang mga ebidensya and you can file cases na within 30 days. So, hopefully sa Sandigan Bayan, meron po bang magpapasko sa kulungan, sir? Tingnan natin. Mahirap mangako ng masama ang intensyon. Dapat dyan mabuti ang intensyon natin. Pabilisin natin para yung dapat managot. Hindi tayo magpapakulong kasi gusto lang natin magpakulong. Maliho yun. Dapat po dyan magpapakulong tayo nang dapat makulong. Pero the timeline, sir, Kaya yan. Sisikapin natin. kaya pong makapagpakulong by December. Yung sa RTC, mabilis na yun. Yung sa RTC na kaso, open shot yun, tingin namin. So, mas mabilis yun. Meron na yan. At marami pa mangyayari. Sir, Okay na. Sir, si JPE lastly sa Sandigan, ngayong araw na to, ano pong reaksyon ng Ombudsman noon? Well, inabot ko na yan dito eh. Di ba? Wala akong reaksyon. Ang pwede ko sabihin dyan, classmate ko si Gigi Reyes sa College of Law. At least para malaman yun. Sir, hindi i-a-appeal ng Ombudsman yung decision ng Sandigan Bayan? Ano yan eh? Hindi kami ang madalas yan, pagka acquittal, ang nag-a-appeal nga Solgen. Hindi pa yata nangyayari na nag-appeal ang Ombudsman sa Sandigan Bayan. Sir, si Grace Hernandez po, pumunta po sa Office of the Ombudsman. Pumunta siya. Nakakausap na siya ng investigators. So, ano siya, sir? May possibility maging state witness? Ano siya, cooperative witness siya. Hindi niya na pinipilit yung state witness kasi nakita naman nila na ang hirap gawin yon na magbigay ng blanket immunity lalo na sa Ghost Project. Mahirap pa magbigay ng blanket immunity. Open shot case yan eh. Whether or not they cooperate, mako-convict naman sila talaga dyan. Di ba? Hindi mo naman kailangan ng state witness kung tutuusin eh. Pero nagre-request siya, sir, na kunin nila. Hindi, ano lang yan. Kasi nga, cooperative witness yan. Siyempre, bibigyan natin ng special consideration with the permission of the court. Kasi lahat po yan, sinasangguni natin sa korte. Anong status yung ibibigay sa kanya, sir? Hindi ko pa alam. Wala pa. Basta kakausapin namin ng korte. Sir, si Alcantara din daw, pinatawag niyo today. Yung mga mga investigators natin, mga fact-finding investigators.